Ayan, tapos na natin yung isang chapter, ha? Sana maging simula na ito ng pagsasanay natin ang pagbabasa ng Biblia. Opo, Kuya Eric, ang sarap po sa pakiramdam ng pagbabasa nito. Ako po, Kuya Eric, kapag break po, nakakapagbasa pa po ako ng Biblia. Mabuti kung ganun. Sana lahat tayo ganun ang ginagawa, ha? Pero Kuya Eric, okay lang po ba na magbasa kami ng ibang aklat minsan para masanay po namin yung pagsasalita sa wikang Ingles? Hindi naman masama yun, mga bata. Mabuti nga kayo, sanay na kayong magbasa eh. Di ba't si Alicia, si Pauline, si Maymay, di ba't nagsasanay din sila sa pagbabasa? Pero marami pa rin po mga bata na hindi pa po marunong magbasa kahit na malaki na po sila. Mabuting nabanggit mo yan. Ayon kasi sa International Reading Association o IRA, 94 to 115 million ang mga kabataang walang pagkakataong makapag-aral sa buong mundo. Kaya hindi sila marunong magbasa at magsulat. Ang dami po pala, Kuya Eric. Oo, kaya gumawa ng solutions ang IRA. Pati na rin yung United Nations Educational o Scientific and Cultural Organization o UNESCO na magkaroon ng International Literacy Day para mapagtuunan ng panahon ang issue tungkol sa literacy. Ano po ba yung literacy? Ito yung kakayahan ng tao na magbasa at magsulat. Literate naman ang tawag doon sa marunong na magbasa at magsulat. Ganun po pala yun. Kailan po ba yung International Literacy Day? Ngayong September 8 ang pagdiriwang ng International Literacy Day. At kaya naman, yan ang pag-aaralan natin sa araw na ito. Alamin natin ang kahalagahan ng pagsusulat at pagbabasa at pagtulong sa mga tao, lalo na sa mga batang illiterate o hindi marunong magbasa at magsulat. Maganda po talaga kung marunong ka magbasa, lalo na kung binabasa mo ay salita ng Diyos o Biblia. Tama ka, Sedi. Dahil ang nakasulat sa Biblia na ating babasahin ay makapagtuturo, makapagsasansala, at makapagsasawi sa atin. Yan ang nakasulat sa aklat ng ikalawang Timoteo sa 3:15 hanggang 17. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapakdunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya po pala ang dami naming natututuhan sa mga nakasulat sa banal na kasulatan. At yan ang ating verse of the day. Kaya sa araw na ito, pag-aaralan natin ang tungkol sa International Literacy Day. Alamin natin ang nakapaloob sa selebrasyong ito at ang kahalagahan nito sa maraming mga tao. Lahat ng yan sa pagbabalik ng KNC Show! Sa chapter 32 naman tayo ng Henesis.